Baha pa rin sa ilang bahagi ng Malabon at Navotas sa kabila ng mainit na panahon. Itinuturong dahilan sa pagbaha ang nasirang navigational floodgate na hindi pa rin naaayos. At may live report si Isaiah Mirafuentes. Isaiah? Tama ka dyan, Daniel. Dito sa Malabon, mainit ang panahon kanina at hindi tayo nakaranas ng malakas na pag-ulan. Pero ang ilang barangay sa Malabon at Navotas, lubog pa rin sa baha. Kahit walang ulan, baha na naman ang bumungad sa umaga ng mga residente ng Malabon at Navotas. Pahirapan para sa mga residente ang pagpasok sa trabaho at eskwelahan dahil sa taas ng tubig. Para makatawid sa maitim na baha, padyak o bisikletang may sidecar ang patok sa Malabon. Si Tatay Leonardo, tubong Malabon, sanay na raw siya sa baha. Kaya ang hanap buhay niya, ang pagpasada gamit ang padyak. Sinasamantala niya ngayon ang mataas na baha para kumita. Maganda po kita. Kasi ngayon, nakaka-2,000 na ako mula kaninang alas 8 ng umaga. Kaya po maganda sa amin pagkagandang baha. Kung sa kanya, swerte ito. Tila perwisyo naman ito sa iba. Ganito yung mga sinasakyan dito ng mga taga Malabon para lang makatawid sa kabilang panig ng kalsada. Katulad ko, hindi pwedeng mabasa yung sapatos. Sasakay sila ng ganito sa halagang 20 pesos. Ang presyuhan nila depende rin sa layo. Pero dahil sa may baha, aminado silang may kaunting patong. Pero bakit nga ba may baha? Ang sinisising dahilan, ang hindi pa rin naayos na nasirang navigational floodgate. Noong nakaraang taon, nasira na ito matapos mabangga ng barko na nagdulot pa nga ng pagbaha nang humagupit ang bagyong Karina. Pero muli na namang bumigay noong nakaraang buwan. Ganito yan, the project for the repair started last year. Di ba naayos na yan, naisarado na yan, and merong ginagawa para ayusin to make it more workable and more functional. Siguro, doon lumabas yung mga wear and tear, doon lumabas yung mga problema na dapat i-address. And as the contractors are doing it, nakikita nila yung problema. July 1 ang unang target date para matapos ang pagkukumpuni ng nasirang navigational floodgate. Pero bigo silang magawa ito dahil sa napakakomplikadong sitwasyon. Nakalubog kasi sa tubig ang mismong bahagi ng floodgate na nasira. It's very technical. We need experts to do it. We spend a lot of money to have it repaired. So gusto natin maayos na. Every time kasi na nagkakaroon ng delay, there are reasons why it is being done that way and why these things are happening. But it's very technical. Daniel, nakausap ko kanina ang Navotas LGU na silang nagmamayari o silang may hawak nitong nasirang navigational floodgate. Sinabi nila sa atin, inaasahang matatapos na daw ang pagkukumpuni ng Tanza Navigational Floodgate sa July 16. Pero yan ay kung magiging maayos ang magiging proseso nila ng pagsasaayos nito. At ngayon nga, nandito ako ngayon sa Malabon Central Market, katapat mismo ng Malabon City Hall. Kung makikita mo, Daniel, halos wala ng baha sa mga oras na ito dahil sa pag-low tide, kasabay ng pag-low tide, ang pagsapkang pagbabari na ng tubig sa mga kalsada. At yan muna ang pinakahuling balita mula dito sa Malabon at Navotas. Balik muna sa inyo, Daniel. Maraming salamat, Isaiah Mirafuentes.